Ano pakiusap? Ay, kung makikiusap ka sa akin, boss, nakikiusap lang naman ako sa boss, tinarantado mo na ako. Oo, mapapahiya ka dito. Maraming makakita nito sa katangahan mo. Hindi ka rin naman siguro tanga. Dapat. Hi everyone! Ang mali dito kay Boy AC Bulwak ay nagbibenta siya ng coaching, alam naman niyang sira pero hindi niya sinasabi. Lahat ng pambobola ay gagawin niya pag bumibili ang customer, pero kapag nagka-problema na ang customer ay bumurahin niya at sasabihan ng kung anong masasamang salita para umalis na. Sa video na ito ay panoorin natin ang sama ng pag-uugali nitong si Boy AC Bulwak. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa pakikiusap ng matanda na ibabalik na lang ang sasakyan dahil meron siyang problema. Ano yun, boss? Yung mahirap kasi, pinapalayas na ako doon kasi yung tinitirahan namin, nakasakla. Ngayon, bukas sana, may diferensya. Ibalik ko na lang, boss, bahala na yung... Bahala. Hindi naman pumayag si Boy AC Bulwak at ang gusto niya ay hanapan muna ng ibang buyer na maloloko ang sasakyan bago niya ibalik ang pera ng matanda. Ay, hindi pa pwede yun, boss, at gumastos ka na dyan. Pwede naman, antayin mo muna mabenta bago may balik sa'yo at mabenta lang sa akin yung tropa, kay JH yan. Kay GH yan. Oo. Kaya nga, ibalik ko na lang, boss, kahit nakarehistro na yan. Adi, Wala nang ano. Ay, di yan. May contact naman kayo doon kay JH ha. Eh, di antayin nyo na lang mabenta muna kung... Paano makahintay na pinapalayas na ako? Kasi hindi naman po pwede. Boss, nagpapaikot lang kami ng pera. Kahit sino naman intindihin. Yung mga bossing naman, oh. Pagka nabili nyo at bigla magbabago isip nyo, hindi naman ubra yun, boss. Kahit kanino. Ikaw yung may problema, boss. At problema mo yun na pinapalayas yun. Hindi ko problema yun. At ikaw, boss. Dito ay nagumpisa ng magalit si Boy AC Bulwak at pinadisplay lang daw ng kaibigan niya ang sasakyan. Ito ang mali sa kanya dahil siya ang nagbenta tapos ipapasa niya sa iba ang responsibilidad ng sasakyan. At ikaw, boss, pinagbigyan kita. Tapos, babanatan mo ako ng ganyan. Nagne-negosyo kami. Paano? Boss, paano hindi banat yun? O ngayon, kontakin nyo na lang si JH kasi sa kanya yan. Unit niya yan. Kaya nga, boss, kung gusto mo naman na boss, di naman tayo bata para magbago-bago agad isip natin na kesyo. Dito ako nakabili eh. Kaya nga, boss. Oh, ano? Hindi naman yan. Magulo ka talaga kausap, boss eh, no? Ibabalik ko na. Boss, ito i-explain ko sa'yo. Nagne-negosyo kami, hindi kami naglalaro. Binenta ni Boy AC Bulwak ng 75,000 ang sirang sasakyan at meron daw gustong kumuha ng 120,000. So ibig sabihin nito ay overpriced talaga ang binibenta ni Boy AC Bulwak. Tapos babanatan nyo kami, boss, pinareserve mo na. May gusto nga kumuha 120. Mayroon ba? Di ma. Oo. Mas mabinta mo pa Hindi, yan. boss, huwag mo ako utuin. Hindi ako tanga. Ay, hindi. Hindi nga. Boss, hindi nga ako tanga. Boss, explainin nyo muna ako. Sige. Tinawaran nyo yan. Tapos pinareserve nyo, may gustong kumuha, hindi ko na ibigay doon dahil pinareserve nyo. O tapos magbabago isip, kaya nga, binayaran mo nga. Ng buo. O boss, intindihin mo ko, hindi ka nakikinig eh. Hindi ka nakikinig. Boss, kahit ikaw, kahit sa'yo tayo, magpalit tayo ng kalagayan. Dito. Oh, ikaw nagne-negosyo, boss, magbabago isip ko, tapos nagpapaikot ka lang din, nag-gastos mo na yung pera. Ganito boss. Ngayon nga, boss, para matapos tayo, antayin mo na lang mabenta yung unit. Hindi pwede. Oh, bakit? Oh, paano pag sinabi ko sa'yo, wala rin naman akong pera, may babalik sa'yo at di nga sa akin yan. Kontakin mo si JH. Dito ay sinabihan na ng word na engot ni Boy AC Bulwak ang matanda. Ganyan po ba pakikitungo natin sa mga customer? Ganito boss. Boss, nagninegosyo kami, intindihin mo naman ako. Bigyan mo nga ako. Makabinta lang. Boss, Ganito ang para naman kayong engot kasi tumanda na kayo ng ganyan eh. Kaya nga boss, pero ganito. Boss, makinig kayo ha. Makinig ka sa akin. Hindi ako tanga eh. Kaya nga. Hindi ka rin naman siguro tanga. Dapat kung magbibinta boss. Hindi naman, boss, hindi. Wala tong registro boss, dapat iparehistro. Boss, tinawaran mo nga, pinarehistro mo nga dun sa tao ko, di ba? Hindi naman sa ganito boss. Ano pakiusap? Ay, kung makikiusap ka sa akin, boss, nakikiusap lang naman ako sa boss, tinarantado mo na ako. Hindi yan tinarantado. Boss, Paano yan, may boss? kumuha na nga eh. Sinabi ko, Dito ay dinarag na din ng barumbadong senyor ang matanda at pinagtutulungan ang nakakaawang matanda. sa'yo na. Boss, ba naka-video ka? Hindi, sinabi ko. Kahit i-video mo, i-post mo ngayon, boss. Hindi, Kasi ikaw naman kasi may pagkakamali dyan, boss.
Ngayon, kung makikiusap ka, boss, antayin mo mabenta yan bago ko ibalik sa'yo yung... Kasi, boss, hindi po pwede yun. Magbabayad ka ng pera, tapos gusto mo, pag ayaw mo na. Yung 13,000, boss. Boss, Nakabayad ako 13,000. oh, sino ba kausap mo dun? Saan yun na yun? Sino ba kausap mo dun? Bayad ko yan, di ba? 75,500. Boss, si Nagbayad Jace. ako sa Lan, mekaniko. pakontakin mga si ano. Nagano ako sa mekaniko. Kahit i-post mo yun, boss, wala naman akong pagkakamali dyan. Sa inyo na lang yan. Nagalit na si Boy AC Bulwak at tinawag pa niyang tanga ang customer. Ikaw pa mapopost ko. Mapapahiya ka dito. Maniwala ka sa akin, boss. Oo, mapapahiya ka dito. Maraming makakita nito sa katangahan mo. Mabait ka, boss. Mabait talaga ako, boss. Sinasamantala niyo yung pagiging mabait ko eh. Galit ka ngayon. Hindi ganyan. Boss, sino ba nung? Boss, galit ba ako? Hindi naman ako galit. Nagagalit ako sa'yo kasi nga, parang ang ano, boss. Hindi namin mo nagagalit ka. O sige, kahit i-post mo ngayon na. Eh, ang Oh. anod yan, boss. Dapat sa Boss, ang aga mo naman kasi, mambuisit. Hindi. Boss, binayaran mo na yan. Ikaw, sabi mo kasi, putang ina mo, parang tanga. Pauwiin na ako, boss. Pauwiin na ako kasi ang yung ano, Boss, ang aga mo mambuisit. kayo lang ang mag-usap ni Darwin, boss. Boss, kayo ang mag-usap ni Darwin. Wait lang po ah. Wait lang po. Kayo ang mag-usap ni Darwin, boss. Mga bossing ko, putang ina naman, para naman mga emot talaga, oh. Ito, may nagpa-reserve sa atin, mga boss. Pina-reserve niya, pinarehistro na namin. Tapos magbabago isip. Pumasok na sa loob ng bahay itong si Boy AC Bulwak at tinawag ulit niyang tatanga-tanga ang customer. Putang ina. Nakakabahay blood ng puta. Yun yung mga taga Manila, di ba sabi na? Tangina, tatawad-tawad. Tapos, pag binigay sa tawad. Oo, yun yung nakabunggoy, 3,000. Binayaran niya 3,000. Kaya tatanga-tanga talaga eh. E di antayin nyo nga mabenta. Tangina kasi ni... Kausapin mo si JH. Alam ko, boss, na kaya kong mabenta ng mataas yan. Binigay ko na nga sa'yo na napakamura eh. Nagaganyan ka pa. Kita natin ang sama ng pag-uugali ni Boy AC Bulwak kung saan ay siya pa daw ang tinarantado pero di ba't ang customer ang ginawan mo ng masama sa sirang sasakyan mong binibenta? Oh, titingnan mo yun. Buta, tumawad-tawad ka dito eh. Tapos sasabihin mo sa akin yung titiran mo, sinasangla. Tapos kailangan mo yung hindi na kunin. Eh ako, mga bossing ko, ina-explain ko lang, nagiging totoo lang ako. Kasi nakakatarantado na eh. Tinatarantado nyo na ako eh. Bibigay ko sa tawad nyo. Tapos babayaran nyo ng buo. Tapos babanatan nyo ako ng pinapalayas ka na doon sa tinitiran mo. Tangina. Ano ba naman yan? Paano pag sinabi ko sa'yo na wala na yung pera, hindi ko na may balik sa'yo? Baka gusto mo, kupkupin pa kita. Ayop na itong mga tao na to. Ito mga bossing ko, ipapost ko to. Wala akong pakialam kung sumama tingin nyo sa akin kung maging mabuti ako dito. Pero ako mga boss, nagpapakatotoo lang ako. Sa Fordlings mga boss, eto 120 ang presyo ko. Binigay ko na ng 75,000 kasi nagmamakaawa siya. Di ba? Hindi, sinasabi ko lang di para alam lang din nila lan. Kasi tinatarantado tayo eh. Di ba? Ano ba feeling nyo sa akin mga boss? Naglalaro lang? Nagdenegosyo ako, boss. Di ba lan? Di ba? Hindi yung mga bossing ko, ina-explain ko to. Hindi ako, kasi nabuisit ako eh. Binibidyohan ako eh. Di ba? Di ba wala naman ako? Oh, bakit sino ba ang tanga sa amin dalawa? Oh, tumawad ka sa akin. Ito mga boss, ikukwento ko sa inyo. Tumawad siya ng 75, binigay ko. So ngayon, nag-request siya kay Loward. Ipagawa, ipa-change oil. Tapos nagbayad na siya. Tapos pinarehistro niya, pinakiusap niya sa amin. Iparehistro, pinarehistro. Tapos ngayon, babanat siya ng... kahit ba ikaw naman talaga magre-rehistro niya kasi tumawad ka. Eto mga boss kasi parang tanga kausap si tatay eh. Ako, nagiging tanga rin naman ako minsan. At nagiging, nagiging buwaka ng ina rin ako minsan.
Ina-explain ko dito mga bossing ko, katulad niyan, binayaran na ng buo, tapos pinarehistro mo na, tapos babanatan mo kung pinapalayas ka sa tinitiran mo, kaya di mo nakukunin. Tinanong naman ni Boy A si Bulwak kung hindi ba daw sasama ang loob ng buyer kung sakaling magpapalit sila ng pwesto. Pero ang tanong ko dito kay Boy A si Bulwak, kung ikaw ba ang bebentahan ng may malalang sirang sasakyan at hindi sinabi sa'yo, ano ba ang mararamdaman mo? Ito nga, para naman tayong bata niyan. Di ba, patanda tayo, hindi naman tayo pabata eh. Mga bossing ko, intindihin nyo lang din, di ba? Sabi ko nga kay bossing boss, kung sa'yo ko gawin yan, ikaw sa AC Garage, hindi sasama loob mo? Hindi kasi nila naiintindihan gawa ng hindi naman sila nagawa. O, di ba ngayon, itong mga bossing ko, ina-explain ko lang sa inyo, na kapag bumili kayo ng isang bagay, ay hindi nyo po pwedeng ibalik agad-agad yan. I-plug mo lang sa susunod kapag gawa na rin, nakapagpareserve. Pag nakapagpa-reserve ng mga bossing, automatically, sa inyo na yan. Putang pananagutan nyo na yan. Hindi yung babanatan nyo na, ay, nagbago isip ko, pinapalayos kasi ako ng tinitirang ko. Ano gusto mo, kupkupin kita? Kala mo nakikipaglaro lang ako. Mga bossing, porkit pinapakita ko sa mga vlog na naman parang naglalaro na ako, men. Hindi madali itong ginagawa ko. Sobrang hirap intindihin yung mga taong hindi nakakaintindi. Kahit ipaintindi mo, kahit sampalin mo na ng katotohanan, sarili lang kasi pinapakinggan. Minsan kasi kailangan natin makinig din. Kasi, mga bossing naman. Ina-explain ko lang dito, hindi ako nagagalit. Talagang nabuisit lang ako talaga. Ang aga, alas 7 pa lang ako. Utang, mga boss, explain ko lang ito para malinaw lang sa lahat na pag na once na nagpa-reserve kayo at lalo yung Ford lease na binayaran sa akin ng buo. Wala naman daw pakialam si Boy A si Bulwak kung masira siya sa social media, pero sa dami ng niloko mo sa sirang sasakyan na binibenta mo ay matagal ka na talagang sira. Ano ba naman yan? Eto mga boss wala ito. Kung ikakasira ko, kung ikabubuti ko sa paningin nyo, goods lang to, panoorin nyo para... Diba? Tatanggapin ko naman lahat ng sasabihin nyo pero magbigay kayo ng opinion kung ano masasabi nyo. Si Alan, ang puta na si Alan. Oh, high blood dalawa, lo. Ayan po, sabi sila na may-ari. Ito mga to, di rin nakakapagsalita to mga to eh. Nahiglag lang sila. Na-high blood din agad eh. Pag magulo ka, wala. Nagawa din Ano daw? Ano sabi lan? Minamadali daw yung pagbalik ng sasakyan. Hindi, may ginagawa kayo. Hindi basta ba namin? Gusto rush? Rush a return. Ano yung puta yun na? Parang ka rush na tumawad doon. Gusto mo ibigay agad sa'yo. Parang ginawa sa akin ng tatay nun At yan po ang kasama ng ugali ni Boy A si Bulwak. Ang masama po kasi nito ay ayaw sabihin ni Boy A si Bulwak na sira ang kanyang binibenta. Kung sinabi niya lang sa customer na may sira ang sasakyan at kailangan pang ipagawa ito, ay hindi na sana nagulat ang customer. Sa sobrang tiwala ng mga buyer kay Boy A si Bulwak ay hindi na sila nag-isip na isa siyang manluloko. Palibhasa, si Boy A si Bulwak ang klase ng buy and sell na hindi inaayos ng sasakyan at ang gusto lang ay kumita ng malaki. Marami ang nagsasabi na kung hindi ka manlalamang dito sa Pilipinas ay hindi ka asenso. Yan siguro ang motto ni Boy A si Bulwak, kaya ang ganda ng bahay niya na parang isang mansyon ng sindikato. That's all everyone, salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Bike It Through.